Okay, magandang umaga grade 2. So get your book and Bigkis ng Lahi and turn to page 246. So ang ating tatalakay ngayon, our lesson in Civica is tungkol sa pagtugon sa pangangailangan. So when we say pangangailangan, it means the needs of the people, ng mga tao na nagmula sa likas na yaman ng komunidad. So isa-isahin natin sila. So, mga pangangailangan ng tao sa komunidad. Una dito is yung pagkain or food. So, food is one of the basic needs ng isang tao sa komunidad. So, ito ay very important sa tao. So, yung wasto at masustansyang pagkain ay nakakapagpalusog. It make us healthy. Nakapagpapalakas. It make us strong. At nakapapasigla. It make us alert. So, ang isang tao ay kumakain ng mga sapat at nakagagawa ng mga gawain ng maayos. So, in order for us to be healthy and to have energy, we need food. Right? So, maraming pagkain yung nakakabuti sa katawan. So, kung wasto yung kinakain natin sa araw-araw ay makakaiwas yung tao sa anumang mga sakit or diseases. We can protect ourselves or our body from any diseases if we eat every day. So, merong mga pagkain nakakabuti sa katawan. So, una dito is yung mga pagkain pampalakas. So, yung mga pagkain pampalakas is natawag na go foods or energy food. Ano ito? So, ito yung nagbibigay na enerhiya. As what I've said, energy foods. They give us energy. So, example nito is yung tinapay or bread, rice or kanin, mais or corn, kamote, are you familiar with kamote? And patatas or potato. So, those are go foods. Second, it's mga pagkaing pampalaki. So, bodybuilding foods. They are grow foods. So, nagbibigay sila ng nutrisyon para sa wastong paglaki. It make us grow. It give us resistensya at lakas laban sa sakit. So, it give us energy also. So, what are those grow foods? Example, turn to page 248. It's gatas, milk, eggs, itlog, carne or meat, queso or cheese, mane or, are you familiar with mane? Beans, manok, chicken, at munggo. Yeah, so those are mga pagkaing pampalaki o tinatawag natin na grow foods. So, another one is mga pagkaing pampasigla. So, it make us alert. What are those foods? So, ano yung purpose ng mga pagkaing pampasigla? So, tumutulong sila sa mga tamang pagtunaw ng pagkain. Paghinga, pagdaloy ng dugo, pag-alis ng mga dumi sa katawan, it cleanse our body. Pampalusog at pagpapaganda ng buhok, to have a beautiful hair, a beautiful skin, and a beautiful eyes. So, what are those pagkaing pampasigla? Examples are those lahat ng uri ng gulay at prutas, all the fruits and vegetables. So, there are called glow foods or mga pagkaing pampasigla. So, that's under pagkain. So, yun yung galing yung mga pagkain sa iba't ibang yamang lupa. Those food came from different yamang lupa at yamang tubig. So, let's go to tirahan. Ano yung tirahan? So, yung tirahan is isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao din. Komunidad. So, it give us security and protection laban sa init at lamig ng panahon. So, nagbibigay rin ito ng seguridad, give us protections
and care, kaligtasan sa tao sa komunidad. Merong iba't ibang uri ng tirahan. First is bahay kubo. So, ginagamit ang bahay kubo. Ito yung karaniwang ginagamit ng mga tao. Bahay ng Ifugao. Meron din mga bahay na yari sa bato. Makabagong bahay. Ito yung makabagong bahay is yung modernong bahay na makikita natin hanggang ngayon. At meron ding condominium kung tinatawag. Okay, we're done with the tirahan. Let's go to damit at kasuotan. So, yung damit at kasuotan ay it's very important for us. Ito yung ginagamit natin na panlaban sa init at lamig to protect us or to protect our body from hot and cold, right? So, ito yung mga gina-wear nato, ginasuot nato ayon sa uri ng panahon. So, karaniwang isinusuot mo kung mainit ang panahon, it's yung thin na mga damit, thin clothes. If rainy days, you use thick clothes, right? So, alam nyo ba, grade 2, na yung damit at kasuotan, it's nanggaling sa mga yamang lupa, gaya ng halaman. Like, for example, abaka. So, some of our clothes came from abaka. It came from the hibla na ginagamit na sinulid upang maging tela. So, to become cloth, it came from the abaka. Also, pineapple or pinya. And meron ding mga hibla na galing sa mga bulak or cotton. So, those are mga source of our clothes kung saan nanggaling yung mga kasuotan natin. So, merong mga iba't ibang kasuotan, gaya ng barong Tagalog. Ito yung tinatawag na pambansang kasuotan ng mga lalaking Pilipino, right? So, it's made of the hibla ng pineapple, yung barong Tagalog. So, another one, it's the Abil Iloco. Ito ay gawa sa hibla ng bulak. It comes from the cottons, yung Abil Iloco. At also, hablon, which is made of abaka, pineapple, and bulak or cotton, yung hablon. So, yung meron ding mga iba't ibang damit at kasuotan, gaya ng bag, hats, sombrero, mga tsinelas na yari sa abaka. It made of abaka, pinya, at bulak. Mga leather jacket. So, meron ding mga guma. Are you familiar with guma? It's rubber, which came from the dagta ng punong kahoy ng rubber tree. It came from the rubber tree. So, meron ding mga guma or rubber, which came from the rubber tree, which is nanggaling sa mga yamang lupa. So, we're done with damit at kasuotan. Let's proceed to malinis na tubig. So, we feel, us or all the people is need to have a clean water. Why? Because ginagamit natin yung dapat malinis for our health also. Para sa iba't ibang gawain o pangangailangan. So, without water, we cannot do things. We cannot drink. Dili ta makainom if we don't have water. So, water is very important. Saan yung source ng water? So, yung mga source ng water is yung mga anyong tubig gaya ng dagat, ilog, lawa, sapa, at batis. So, kailangan nating mapanatiliin to maintain the cleanliness of the water. So, we need to follow rules and regulations. Dapat malinis yung tubig natin.
So, dapat, kung malinis yung tubig natin, dapat na malinis yung source ng malinis na tubig. Are you following? So, kailangan natin panatiliin yung kalinisan. By the word kalinisan, cleanliness. So, we need to follow rules and regulations like you do not throw garbages in the water. So, that's very important. That's for us also. Para lang na sa atua. What if madumi yung tubig natin? What will happen to us? So, magkasakit or mamatay. Right? So, we need to be mindful and we need to follow and to cooperate on how to maintain cleanliness in our environment. So, meron ding mga iba pang mga pangangailangan. So, yung tao sa komunidad, lahat ng mga pangangailangan natin, came from the likas na yaman. So, yung mga kasangkapan, mga medicines, it's made of yamang lupa and yamang tubig. Right? Mga kasangkapan, nanggaling sa mga likas na yaman or sa yamang lupa. So, it's very important yung mga gamot or halamang gamot, which is very important to our body, right? Meron ding mga kasangkapang made of woods nanggaling sa mga punong kahoy. So, yung mga pangangailangan tao ay nagmumula sa likas na yaman ng komunidad. So, natutugunan, so they can sustain all the people in the community sa pamamagitan ng paglinang ng mga likas na yaman on how to use the resources in our community. So we can sustain our needs if we know how to paano natin ginagamit yung mga likas na yaman. So naintindihan grade 2? So that's how the needs that's all the needs of the people in our community or in the community. Now, gawain, you need to answer page 253, that's letter A also. You need to write check to those pangunahing pangangailangan, the basic needs ng tao sa komunidad. You write check. If wala, dili siya basic needs, do not write check. And you need to answer letter B on page 253 and 254. You encircle the letter of the correct answer. So, if you have questions, you can ask me in the video conference room. So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.